Guys, Mio Solai 125. Ang issue nito ay bigla daw namamatay pag naka-minor. Biglang namamatayan. So, i-check natin. Gamit tayo ng diagnostic tool. Ayan. Punta tayo sa monitoring. Start. So ayan guys, napakababa yung RPM nya. 11. So dito pa lang, ito yung i-correct natin. Ignition timing degree 15. Fuel trim negative 24. So dito tayo magpo-focus. Ignition timing, so 10 lang, 10 plus 2 degree, pwede 10, pwede 12. Yan, nakasurat sa owner's manual. Tapos itong fuel trim, kailangan ma-correct din to. Fuel trim, ignition timing, at saka yung RPM. So yun guys, magto-total body cleaning ako, tapos magpapalit ng spark plug. Tapos tingnan natin kung ano yung magiging resulta. So yan, tayin muna natin. Total body cleaning pa ako. Ayan, tapos na malinis yung throttle body, pati yung fuel injector. Ngayon, sasalangan natin ng scanner para i-check yung parameters. Tapos, napalitan na pala yung spark plug. Bago na yung nakakabit. Ito luma niya. Oh. May mga corrosion pa. So, ayan. Tingnan natin yung parameters, yung data nya. Punta tayo sa monitoring. Yan. Subukan na natin pa-start. So, yan guys, susubukan natin yung RPM nya. Tapos i-set natin. So, ayan, 1.4. Hintayin natin na mag 60 degree. Tapos doon tayo magsisitting. Painitin mo na ang makina.
So guys, ayan guys, pagkatapos kong linisin yung throttle body saka fuel injector, tapos nagpalit na spark plug. So ito na, wala pa akong ginawang adjustment. Pag andar pa lang, ito na yung RPM nya sa neutral RPM 1415. So hintayin natin na kahit mag 70 degree, tapos doon na tayo magsisitting ng 16 to 17 na RPM. Kahit mag 70 degree yung init engine temperature, itatama natin yung 1617, 16 plus and minus 100, so 1617 yung laro niya. Tapos dito guys, tingnan nyo, kanina to dito 15, so ang tama dito ay 10 plus 2, so 10 to 12 maglalaro siya. So ngayon ito na siya. Tapos kanina dito negative 25, so ngayon naging 8 point something, naglalaro siya 7. So kanina negative siya yung fuel trim, so ngayon ganyan na. Pero magsisit pa tayo mamaya guys. Tingnan natin yung kung mag-iiba pa, kasi magsisit pa tayo sa RPM. So ayan, at least dito nabago na, tama na siya. 10, 12 naglalaro siya, kasi base doon sa owner's manual 10 plus 2 degree yung ignition timing. So ngayon tama na to. Dito naman i-adjust pa natin to, gawin natin 1617 yung laro niya. Ayan, malapit naman tayo sa 70 degree, pero kahit 60 degree pwede na. So ngayon adjust na natin. Dito tayo sa air screw, pipihiti, ikutin natin pa kaliwa, konti-konti lang. Ayan, nag 16 na. So ayan, 1617. So yan yung tamang niya, bukuha siya ng 1617. Yun yung pinakataas niya. So ayan yung kinorek natin guys. So kanina nahirapan ako makuha to, kahit nag-a-adjust doon hindi nakukuha, kasi dahil dito hindi siya masakto yung niya, yung tamang under niya. Nagaano siya, nagda-dragging yung makina, pumapal siya dahil dito. So kailangan yun ma-reset. Ito, bago nyo siya air fuel controller data erasure. So kailangan to yung erase. Yan, pag nag-set kayo, yan, erase na siya. Tapos punta na sa monitoring.
para tumino yung andar niya guys, kumbaga ma-reprogram siya. So ayan, yung fuel train, nag-zero pa yung fuel train. So yung RPM niya guys, ayan na. Naglalaro na siya ng 1.6. Ayan. Yan, nag 1.7 na. Nag-automatic siya. So ayan, 1.617 na. After ilang minuto, almost 1 minute siguro, mag 1.617 na siya. Tapos ignition timing niya, so good yan. Naglalaro, pinakamataas niya 10. So guys, tumataas yung RPM. Ipihitan ulit natin yung air screw pa kanan kasi tumataas na siya. Lumalagpas na siya, nagwawanit na. Ipihit tayo pa kanan para mabawasan yung RPM. Ayan, 1617, 160, 1650, 17. Tapos yung TPS voltage niya 68. Yan yung mga importante dito guys. Yan, goods na to, 5%. Tapos 10, pwede na yan. Okay na to, okay to. Tapos ito dito, yan, yung fuel trim nya, yan, naglalaro ng 3. Okay. At least ito dito maglalaro siya ng 3.5 ganyan. So at least ito good na to. So ayan guys, goods na to.